Ang biyahe papasok ng baryo San Ildefonso ay hindi isang paglalakbay, kundi isang paglusong. Paglusong sa isang mundong tila kinalimutan ng panahon. Iniwan ng sinasakyan kong jeep ang sementadong kalsada ng probinsya at lumiko sa isang bakubakong daan ng lupa na niyayakap sa makabilang gilid ng masukal na kakahuyan. Ang masanga ng naglalakihang punong ng akasya at nara ay naksasalubong sa itaas, bumubuo ng isang natural na lagusan na halos hindi mapasok ng sikat ng araw. Tila kami niluluno ng buong kagubatan. Ako si Orlando Ilustre, Lando para sa mga kaibigan. Isang land surveyor mula sa Maynila. Ngunit sa araw na ito, hindi ako naririto para sa aking propesyon. Naririto ako bilang isang anak, isang kapatid na nakahanap ng makasagutan na ipinakait sa akin ng isang taon nang nakalipas. Huminto ang jeep sa harap ng isang kinakalawang na arko na may kupas na mga letrang halos hindi na mabasa. Maligayang pagdating, sabi San Ildefonso. Ang pagbati ay tila isang mapet na biro. Walang anumang maligaya sa lugar na ito. Ang hangin ay tila may bigat. Dala ang halimuyak ng nabubulok na tubo mula sa malawak na plantasyon sa di kalayuan at ang amoyng basang lupa na hindi pa natutuyo. Amoyng pag-isa, amoyng kalungkutan, amoy ngalala. Napapikit ako ng mariin. Ito ang amoy na tumatak sa isipan ko mula sa morgue, isang taon na ang nakalipas. Ang amoy na kumapit sa mga damit ni na Itay at ng bunso kong kapatid na si Samuel. Hanggang dito na lang po tayo. Sir, basak ng super sa aking pag-isip. Delikado ng ibiyahe. Pasalub ang makina. Malambot ang lupa. Tumango ako. Kinuha ang malaki kong backpack at ang itim na case ng aking mga kagamitan. Salamat, Manong. Nagabot akong bayat. Tinanggap niya yon nang hindi tumitingin sa aking nga mata. Tila may takot o pag-iwas. Nagmamadali niyang pinaatras ang jeep. Umikot at halos liparin ang daan pabalik. Iniwan akong nag-iisa sa ilalim ng arko kasama ang alikabok na kanyang iniwan. Bumuntong hininga ako at sinimulan ang paglakad. Ang baryo ay isang kalipunan ng mabahay na gawa sa kahoy at yero, na may ilang bahay na bato na halatang luma na tahimik. Masyadong tahimik para sa ganitong oras ng hapon. Ang mabintana ay nakasara at ang ilang taong nasilayan ko sa kanilang mabakuran ay nagmamadaling pumasok sa loop nang makita akong papalapit. Tila ako isang salot na dapat iwasan. Dumiretso ako sa tanging bahay na may ikalawang palapag, na sinabing nagsisilbing paupahan at munting tindahan. Kumatok ako. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa edad 40, may makapal na bigote at noong kulubot sa ilalim ng isang kupas na sombrero ang nagbukas ng pinto. Ang mga mata niya ay matalas. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay magaspang. Tulad ng lupang tinatapakan ko. Magandang hapon po. Magalang kong bati. Ako po si Lando Ilustre. Naghahanap po sana ako ngang matutuluyan. Kahit ilang araw lang, suminghal siya. Walang turista dito. Hindi po ako turista. May trabaho po akong gagawin dito. Pagsisinungaling ko. Isa po akong surveyor. Tinitigan niya ang itim na kase na dala ko. Surveyor? Para saan? Para sa isang kliyente sa Maynila. Interesado daw sa lupay ng plantasyon ng Gadevilla. Sa pagbanggit kong pangalang iyon, bahagyang nanliit ang kanyang mamata. Isang emosyon ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha, isang bagay na hindi ko mawari. Ngunit malapit sa pagkamuhi. Ako si Tomas. Ako ang katiwalang plantasyon. Pakilala niya. Walang nakbebentang lupa dito. Lalo na ang Maduvilla.
Umalis ka na habang maaga pa. Kailangan ko lang pong gawin ang trabaho ko. Ginong Tomas, giit ko, pinipilit na maging kalmado. Hindi po ako magtatagal. Tinitigan niya ako ng matagal. Na para bang tinatantya kung gaano katagal bago ako masira. Sa huli, bumuntong hininga siya ng malakas at bumulong. Bala ka sa buhay mo. Iwinasiwas niya ang kamay sa hagdanan sa kanyang likuran. May isang kwarto sa taas, 500 isang gabi, walang pagkain. Salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin. Putol niya at isang payo lang, sir. Humakbang siya palapit. Ang amoy ngang tabako at alak ay tumama sa aking mukha. Kapag lumubog na ang araw, manatili ka sa loob ng kwarto mo. Huwag kang maglalabas-labas. Maraming hayop sa gubat ang nagugutom sa gabi. May diin sa huli niyang sinabi. Isang babala. Tumango lang ako at mabilis na umakyat sa hagdan. Dala ang bigat ng kanyang natitig sa aking likuran. Numa, ang kwarto ay maliit at malinis naman. May isang simpleng papah na kawayan. Isang maliit na mesa at isang bintanang nakatanaw sa malawak na tubuhan. Ito na ang magiging tahanan ko. Dito ko sisimulan ang paghahalungkat sa kasinungalingang ibinalot sa pagkamatay ng aking pamilya. Isinara ko ang pinto at inilapak ang aking magamit. Mula sa backpack, kinuha ko ang isang lumang leather-bound journal, ang diary ni Itay. Maraming pahina nito ang sira. Ang tinta ay kumalat dahil nabasang dugo. Ngunit may mga natira pa. Ito at ang isang litratong kupas namin ni Itay at Samuel, ang tanging lakas na baon ko. Gabi. Ang katahimikan sa labas ay naging mas malalim, mas nakakabingi. Tanging ang huning ng kakuliglig at ang paminsan-minsang pagaspas ng hangin sa madahon ng tubo ang maririnig. Nakopo ako sa mesa, sa liwanag ng isang maliit na lampara habang sinusuri ang mapangang lupain ng San Ildefonso. Pinag-aralan ko ang bawat guhit, bawat palatandaan, naghahanap ng kahit anong bakas. Ang sabi sa police report, animal attack, isang kawan ng nga baboy ramo marahil. Isang paliwanag na hindi ko kailanman naniwalaan. Ang aking ama ay isang bihasang mga ngaso. Alam niya ang pasikot-sikot ng gubat at ang masugat sa kanilang makatawan ay hindi gawa ng pangil ng isang baboy ramo. Iyon ay gawa ng isang bagay na mas malupit, mas gutom. Ilang oras na akong nakatutok sa mapa nang marinig ko ito. Isang sutsot, isang mahinang sutsot na tila nagmumula sa mga halaman sa ibabang aking bintana. Huminto ako sa pahinga. Sinubukan kong pakinggan muli. Baka hangin lang o isang insekto. Ngunit inulit ito. Sutsot, sutsot. Sinusundan ng isang kaluskos. Isang mabagal, maingat na kaluskos na parang may mabigat na bagay na gumagapang sa mga tuyong dahon. Hindi ito tunong ng hayop na naghahanap ng pagkain. Ito ay tunong ng isang bagay na nagmamanman. Dahan-dahan, pinatay ko ang lampara, hinahayaang lamunin ngang dilim ang silid, na natili akong nakaupo, hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakatutok sa bintana. Ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib. Si Tomas ba ito? Tinatakot niya ba ako? At pagkatapos, isang tunok ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang maikli, matinis na sigaw. Isang igik ng sakit at takot mula sa isang hayop. Hindi ito mahaba. Tila pinutol sa gitna. Sinundan itong isang nakapangingilabot na tunok, isang tunong paglapa ang pagkapunit ng laman at pagkabaling nga buto, mabilis, brutal. Pagkatapos, katahimikan muli. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking batok kasabay ng pagtindik ng aking mabalahibo
Tila may bumara sa aking lalamunan. Kahit anong tapang ang iutos ko sa aking sarili, hindi ko magawang gumalaw. Nang sa wakas ay nakaroon akong lakas, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Maingat kong sinilip ang ibaba. Wala. Tanging ang kadiliman at ang madahon ng tubo na marahang umuugoy sa ihip ng hangin. Walang bakas ng kung anumang kaguluhan na naganap. Tila ba ang lahat ay isang masamang panaginip lamang? Guni-guni ko lang ba? Bumuntong hininga ako. Sinisisi ang pagod sa biyahe at ang bigat ngang aking mga iniisip. Hahabang na sana ako paatras ng may isang bagay na pumukaw sa aking pansin sa pasimano ngang bintana. Sa ilalim ng sinang buwan na sumilip mula sa mga ulap may isang guhit, isang mahaba at malalim na kalmot sa lumang kahoy. Sariwa pa ito. Ang mga hiblangang kahoy ay nakabuka pa. At sa dulo nito, may nakapahit na isang bagay na madilim at malakit. Dahan-dahan kong iniangat ang aking daliri. Pinahit ko ito. Nang dalhin ko sa aking ilong, isang pamilyar na amoy ng metal ang kumalat sa hangin. Dugo. Hindi ito guni-guni. May kung anuman ang nasa labas kanina. At ito'y nakarating mismo sa aking bintana. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos sa labas, bawat paggaspas ng hangin, ay nagpapadalang kuryente sa aking sistema. Ang imahang sariwang kalmot at ang amoy ng dugo ay nakatatak sa aking isipan. Pagsikat ng araw, ang una kong ginawa ay suriin muli ang pasimanong bintana. Naroon pa rin ang kalmot. Mas malinaw pa ngayon sa liwanag. Isang marahas na paklat sa lumang kahoy. Ang bakas ng dugo ay natuyo na. Naging isang maitim na mansa. Hindi iyon guni-guni. Totoo ang nangyari. Pinilit kong isantabi ang takot. Mayroon akong misyon. Ang takot ay isang kaaway na hindi ko dapat payagang manalo. Pagkatapos ng mabilis na almusal, ilang pirasong biskwit at dalatang kape inilabas ko ang aking gamit. Ipinuwesto ko ang aking transit level sa tripod nito. Ang metal na katawan nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Isang piraso ng modernong lohika sa gitna ng isang lugar na tila nababalot sa sinaunang pamahiin. Sinimulan ko ang aking trabaho sa gilid ng kalsada. Malayo-layo sa bahay ni Tomas. Nagpanggap akong abala sa pagsukat, sa pagtingin sa lente, at sa pagsusulat sa aking kwaderno. Ngunit ang aking mga mata at tainga ay nakatuon sa paligid. Ang babala ni Tomas ay umalingaw sa aking isipan. Maraming hayop sa gubatang nagugutom sa gabi. Ngunit ang kalmot na iyon ay hindi gawa na isang ligaw na baboy o usa. Masyado itong malinis. Masyadong tensyonaw. Habang nagtatrabaho ako, naramdaman ko ang mga mata sa aking likuran. Ang ilang magsasaka na nagtatrabaho sa malayo ay humihinto sa kanilang ginagawa para titigan ako. Hindi ito simpleng pag-usisa. Ang matingin nila ay may halong hinala at takot. Kapak susubukan ko silang ngitian o batian ng magandang umaga. Mabilis silang yuyuko at magpapatuloy sa kanilang gawain o di kaya'y magmamadaling umalis. Ang bawat pinto ay nananatiling sarado. Ang bawat bintana ay tila isang madilim na matang nagmamasid. Ang pakiramdam na ako'y isang dayuhan ay mas matindi pa kaysa kahapon. Tila hindi lang ako isang estranghero. Ako ay isang banta. Ang pag-iwas nila ay pisikal. Isang pader na hindi ko kayang sirain. Tila may sariling bigat ang sikat ng araw sa San Ildefonso. Tanghali na nang magpasya akong maglakad patungo sa dulo ng baryo, kung saan nagsisimula ang mas makapal na palayan na hangganan na ng gubat. Dun, umaasa akong makahanap ng isang lugar na hindi gaanong mapanghusga. At doon ko sila nakita. Sa dulong isang pilapil, sa lilim ng isang malaking punong mangga, may isang matandang babay at isang batang babay na abala sa pag-ani ng kung anong mahalaman. Ang matanda ay nakasuot
ng simpleng duster. Ang kanyang buhok na halos puti na ay nakapusot ng mahigpit. Ang bata, na siguro'y mga 7 o 8 taong gulang, ay masiglang tumutulong. Inilalagay ang mga napipitas na dahon sa isang bayong. May kung anong kapayapaan sa kanilang ginagawa. Isang stock na kaibahan sa bigat na bumabalot sa buong baryo. Nag-alangan man, naglakas loob akong lumapit. Nang mapansin nila ang aking anino, ang matanda ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha, na puno ng linyang panahon, ay hindi nagpakitang pakasuklam o takot, kundi isang kalmadong pag-usisa. Ang bata ay nagtago sa likod ng kanyang lola. Sumisilip lamang. Magandang tanghali po, bati ko. Sinisikap na maging magalang hanggat maari. Tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay malinaw at tila nakikita ang higit pa sa aking panlabas na anyo. Magandang tanghali rin sayo, iho. Mukhang bago ka lang dito sa aming baryo. Opo. Ako po si Lando. Pagpapakilala ko. May kaunti lang pong trabahong tinatapos. Isang surveyor, sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Napansin niya marahil ang magamit na dala ko. Ako si Pilar, at ito ang apo ko, si Lilia. Ang bata, si Lilia, ay marahang ngumiti. Isang maliit na sinak ng araw sa maulap na lugar na ito. Uhaw ka ba? Iho, tanong ni Aling Pilar. Ang tindi ng sikat ng araw. Halika't sumilong ka muna. May dala kaming tubig. Ang simpleng alok na iyon ay parang isang baso ngang malamig na tubig sa aking nanunuyong lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa kabaitan. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong kinausap ako nang hindi ako tinataboy. Umupo ako sa damuhan, ilang talampakan mula sa kanila. Ibinahagi ni Aling Pilar ang kanyang tubig mula sa isang lumang lalagyan na kawayan. Ang tubig ay may kakaibang lasa, malinis at bahagyang matamis na may pahiwatig ng lasa ng madahon. Ano po ang mainaanin ninyo? Tanong ko, tumuturo sa bayong na punong iba't ibang uring halaman. Mga gamot. Sagot niya, yerba buena para sa sakit ng ulo, lagundi para sa ubo. Ang gubat ay mapagbigay kung alam mo lang kung saan hahanapin ang kanyang biyaya. May karunungan sa kanyang boses. Isang karunungan na nagmumula sa lupa mismo. Sa tabi niya, naramdaman ko ang bahagyang pagaan ng aking dibdib. Ang pakiramdam ngang pagiging pinagmamasdan ay napalitan ngang pakiramdam ngang pagiging nakikita. Bakit ka napatpat dito sa San Ildefonso, Lando? Mahinahon niyang tanong. Hindi madalas na may mga tagalungsot na dumarating dito. Lalo na para sa lupang Madavila. Nagulat ako na alam niya. Ngunit sa baryong ito, ang balita ay tila mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. Nagpasya akong manatili sa aking kwento. Isang kliyente po. Interesado sa kasaysayan ng lugar. Tumango si Aling Pilar. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabing hindi siya lubusang naniniwala. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay malalim, iho, at madilim. Minsan, mas mabuti pang hayaan na lang na nakabaon ang nga lumang kuwento. Pagkatapos ngang ilang sandaling katahimikan, nagpaalam na ako. Nagpasalamat ako ng lubos. Habang naglalakat ako pabalik, hindi ko maiwasang lingunin sila. Si Aling Pilar at ang maliit na si Lilia, isang maliit na islang ang kabutihan sa dagat ng put at pag-iwas. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Gabi na, nang makabalik ako sa aking silid, ang pakikipag-usap kay Aling Pilar ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Kinalkal ko ang aking backpack. Hinahanap ang tanging bagay na tunay na nag-ugnay sa akin sa nakaraan ng lugar na ito. Ang journal ni Itay. Inilapa ko ito sa mesa.
Ang takip nitong gawa sa balat ay gasgas na. Binuksan ko ito ng maingat. Maraming nga pahina ang makadikit pinatigas ng maitim at namuang likido. Dugo. Ang dugo niya. Pinilit kong basahin ang nga natitirang sulat. Karamihan ay mga ordinaryong tala tungkol sa kanilang pangangaso sa mga hayop na nakita nila sa ganda ng gubat. Ngunit habang papalapit ako sa mga huling pahina, ang sulat kamay ni itay ay nagiging mas magulo, mas apurado. May mga pahinang pinunit ng may puwersa. Sino ang gagawa nito? Si Thomas? Ang pulis? O may iba pa? Patuloy ako sa paglilipat ng mapahina. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat salitang nababasa ko. At doon, sa isang pahinang halos punit na sa gitna, sa ilalim ng isang malaking mansa ng dugo, may nakita akong ilang salitang isinulat ng may diin, tila idiniin ng husto ang pluma sa papel sa gitna ng takot. Nahirapan akong basahin ito sa una. Ngunit nang itapat ko ang lampara, luminaw ang maletra. Isang pangungusap na isinulat sa bingit ng kamatayan. Hindi hayop, ang ngamatang de Villa, mga tanong. Dom Villa. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loop ng aking bungo, isang paulit-ulit na bulong na hindi ako tinantanan. Buong gabi, nakatitik lang ako sa pahinang journal. Binabasa ang pangungusap ng paulit-ulit na parabang sa paggawa niyon ay may lalabas na bagong kahulugan, isang lihim na susi na magbubukas sa lahat. Ngamata energy de Villa, hindi hayop. Kinumpirma nito ang aking matagal ng hinala. Hindi isang ligaw na hayop ang pumatay sa kanila. Isang tao o isang bagay na may manggamatang isang tao, isang de Villa. Sino? Si Mateo, ang huling tagapakmana na sinabing nabalif at tumakbo sa gubat. Posible ba? Pero paano? Ang masugat. Ang kalupitang inilarawan sa report ng pulis. Hindi iyon kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Ang pagod ay gumagapang sa aking katawan. Ngunit ang aking isipan ay isang nangangalit na makina, puno nga tanong na walang sagot. Sa huli, dinala ako ang pagod sa papak na kawayan. Ngunit ang pagtulok ay hindi naging isang kanlungan. Ito ay naging isang teatro para sa aking matakot. Sa aking panaginip, bumalik ako sa morgue. Ang malami, baho na silit, ang metal na higaan, at ang dalawang katawan na natatakpan ng puting kumot. Ngunit sa pagkakataong ito, nang alisin ko ang kumot, hindi ang mukhang aking ama at kapatid ang nakita ko. Ang nandun ay ang mukha ni Aling Pilar at ng munting si Lilia. Ang kanilang nga mata ay dilat, puno ng walang hanggang takot, at sa kanilang ngalig ang nga marka ngang marahas na pagkagat. Nagising akong humihinga. Ang dibdib ko'y masikip. Ang aking damit ay basang-basang pawis. Ang madilim na silit ay tila mas maliit. Ang nga pader ay papalapit. Ang imahe mula sa panaginip ay ayaw umalis sa aking isipan. Bakit sila? Ang tanging matao na nagpakita sa akin ng kabaitan? Bumangon na ako, lumapit sa bintana. Umasang ang sariwang hangin ng gabi ay makakatulong na linawin ang aking isipan. Ang buwan ay nakatago sa makapal na ulap at ang plantasyon ng tubo ay isang karagatan ng kadiliman. At doon ko narinig ang tunog, isang tunog mula sa itaas, isang mabagal, mabigat na kaluskos sa iyong bubong para itong mayabag, masyadong mabigat para sa isang pusa o isang malaking ibon. Masyadong maingat para sa isang sanga na bumagsak. Tumindig ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Naalala ko ang kalmot sa aking bintana. Mayroon bang umaakyat sa bahay? Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Bawat himaymay ng aking kalamnan ay alerto. Pinigilan ko ang aking pahinga, nakikinig ng mabuti. Ang mga yabag ay nagpatuloy.
Gumagalaw mula sa isang dulo ng bubong patungo sa kabila. Mabagal. Sinusukat ang bawat hakbang. Tila may hinahanap. O tila alam nito na may nakihini. Si Thomas kaya ito. Ang isip kong nakahanap ng lohikal na paliwanag ay kumapit sa ideyang iyon. Tinatakot niya ako. Gusto niya akong paalisin. Ngunit mayroong isang bagay sa ritmong iyon. Isang bagay na sinauna at mandaragit. Na hindi tumutugma sa isang lasing na katiwala. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Ang aking nga mata ay nanlalaki. Sinusubukang aninagin ang anumang hugis sa kadiliman. At doon, sa gitna ng mga tubo, may nakita kong pagalaw. Sa simula, akala ko'y mga anino lang iyon na nililihang ang hanging yumuyugyog sa mga halaman. Ngunit habang tinititigan ko, nakita ko na ang mga anino ay may sariling buhay. Sila ay gumagalaw ng may layunin. Ang mga ito ay mahahaba at baluktot. Hindi katulad ng anino ng isang tao. Minsan sila'y gumagapang ng mababa sa lupa. Pagkatapos ay biglang tumataas. Umiikot at pumipilipit na parang usok na sumasayaw sa isang dirvur na hindi para sa mga mata ng tao. Isang makabago at nakapangingilabot na sayaw. Isang ritual sa ilalim ng madilim na langit. Hindi ko maalis ang aking tingin. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng pagkamangha na may halong pangingilabot. Ano ang nga ito? Sino ang nga ito? Habang pinapanot ko ang sayaw ng naanino. Ang tunok sa bubong ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang tanging ingay na lamang ay ang malakas na pagkabok ng sarili kong puso. At pagkatapos, isa sa maanino sa tubuhan ay huminto sa pagsasayaw. Ito ay tumigil ng bigla na para bang naramdaman nito ang aking pagkakatitik. Ito ay tumuwid, naging mas matangkat kaysa sa iba at dahan-dahang lumingon. Diretso sa aking bintana. Kahit sa layo at sa dilim, kahit na ito ay isang anino lamang na walang mukha, naramdaman ko ang bigat ng tingin nito. Naramdaman ko na ako ang tinitignan nito. Isang malamig na kuryente ang gumapang mula sa aking gulugot hanggang sa aking batok. At sa gitna ngang maitim na aninong iyon, isang bagay ang kumislap, dalawang malit na puntos enerhe liwanag. Mapula, nakbabaga, tulad ngang bagang apoy na malapit ng magliap. Hindi iyon mga mata ng hayop na sininagan ng liwanag. Ang mga ito ay may sariling ilaw. Isang mapanganib at matalinong kislap. Dalawang pulang mata na tumatagos sa kadiliman. Tumatagos sa salamin ng aking bintana at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ko na malayang napatras ako, natumba sa sahig na kawayan. Ang aking hininga ay putol-putol. Napasandal ako sa pader, nanginginig. Hindi magawang alisin ang tingin sa bintana. Kahit na wala na akong makita kundi ang kadiliman. Ang mga mata na iyon. Hindi ko na kailangang hulaan. Alam ko na. Iyon ang mga mata ng Don Villa. At ngayon, alam na rin nitong naririto ako. Ang umaga ay dumating hindi bilang isang ginhawa, kundi bilang isang hamon. Hindi na ako ang surveyor na nakahanap ng lohikal na paliwanag. Ako na ngayon ang taong nakakita. Sa ngamatang iyon ang ngamatang nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Ang ngamatang de Villa. Ang pangalang iyon na dati isang simpleng bakas lamang mula sa journal ni Itay ay naging sentro na ngayon ng aking buong pagkatao. Ang de Villa, ang plantasyon, ang sumpa, anuman iyon, ang lahat ay konektado. Hindi na sapat ang maghintay at magmanman. Kung gusto kong malaman ang katotohanan, kailangan kong puntahan ang pusong kadiliman, ang mansion. Nongnya, Don Villa.
Nakatayo ito sa gitna ng plantasyon, isang malaking istrukturang gawa sa bato at matitigas na kahoy na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng panahon at ng magabaging. Ito ay isang kalansay ng dating karangyaan. Ang nga bintana nito ay nga blankong matang nakatitik sa tubuhan. Sa ilalim ng sikat nga raw, ito'y malungkot. Ngunit naisip ko kung ano ang itsura nito sa gabi at isang kilabot ang gumapang sa aking balat. Iniwan ko ang aking magamit sa surface sa isang tabi bilang panakibutas sakaling may makakita sa akin. Gamit ang aking backpack na naglalaman lamang ng tubig, flashlight at ang journal ni Itay, sinimulan kong maglakad sa pagitan ng matataas na tubo papalapit sa abandonadong bahay. Bawat kaluskos, bawat huningang hangin ay nakpapatindik sa aking magabalahibo. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay mas matindi pa rito, na para bang ang matubo mismo ay may mga mata. Nakarating ako sa likuran ng mansyon. Isang malaking pinto na gawa sa nara na bahagyang nakaawang ang sumalubong sa akin. Tila isang paanyaya o isang bitag. Huminga ako ng malalim at itinulak ito. Isang mahaba at umaling aungaw na langit-ningit ang pumuno sa hangin. Ang amoyng alikabok, nabubulok na kahoy, at nang nakulong na panahon ay sumalubong sa akin. Nasa loob na ako. Ang sala ay malawak. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok at mukha silang mamulto na tahimik na naghihintay. Isang malaking hagdanan ang paayat sa ikalawang palapak. Ang marehas nito ay puno ng sapot ng gagamba. Ngunit ang aking atensyon ay nakuhang na sa pader. Mga larawan, mga all portrait ng mga miyembro ng pamilya de Villa nakatingin mula sa kanilang mga gintong kwadro. Mga lalaking may matitigas na panga at mayayamang kasuotan. Mga babaeng may mahinahong ngiti ngunit may lungkot sa mga mata. Sinundan ko ang linyang malarawan. Ang bawat henerasyon ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga pinintang mata ay tila sinusuri ang aking pagkatao. Sa dulong hanay, naroon ang pinakahuling larawan. Isang binatang lalaki. Ang kanyang buhok ay itim. Ang kanyang nga mata ay madilim. Ngunit may kakaibang kislapsam nga ito. Ang kanyang ngiti ay hindi tulad ng sa iba, ito'y may pahiwating kalupitan ng isang lihim na alam lamang niya. Sa ilalim ng kwadro ay may isang maliit na tansong plaque, Mateo de Villa. Siya na nga. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Sinusubukang hanapin ang halimaw sa likot ng mga matang iyon. Posible bang ang binatang ito ang gumawang karumal-dumal na krimen? Lumayo ako sa mga larawan at nakita ko ang isang malaking libro na nakapatong sa isang masanggawa sa kamagong, isang family ledger. Binuklat ko ito. Ang mapahina ay marupo na, ang tinta ay medyo kupas. Naroon ang talaan ng kanilang angkan, mga kapanganakan, mga kasal, mga pagkamatay. Kinumpirma ng libro ang lahat. Ang linya ng pamilya ay natapos kay Mateo. Walang asawa, walang anak. Sa tabi ng kanyang pangalan, may isang maikling tala na isinulat ng ibang kamay gamit ng mas bagong tinta. Nawala sa gubat. Pinaniniwala ang nasiraan ng bait. Isasara ko na sana ang libro nang may marinig akong kaluskos mula sa labas sa likurang bahagi ng mansyon. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang makapal na kurtina. Ang puso ko'y dumadagundong. Sumilip ako sa isang siwang. Sa hardin na dati, maganda ngunit ngayo'y magulo na. Nakita ko siya. Si Aling Pilar. Naglalakad siya papalayo mula sa isang maliit. Sirang kapilya sa gilid ng property. Ang kanyang balikat ay tensyonado. Ang kanyang muka ay puno ngang pag-aalala.
Bawat ilang hakbang ay lumingon siya na parabang natatakot na may nakasunot sa kanya. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala sa pagitan ng matubo. Naktago akong ilang minuto pa. Pinoproseso ang aking nakita. Anong ginagawa ni Aling Pilar dito? Sa lahat ng tao, bakit siya? Ang isip kong naghahanap ng kaalyado ay mabilis na bumuong ang isang konklusyon. Kagaya ko siya. Nag-imbestiga rin siya. Siguro'y alam niya ang tungkol sa sumpa, sa panganib. Siguro'y sinusubukan din niyang protektahan ang baryo. Ang pag-alala sa kanyang mukha ay hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa takot-takot sa kung ano ang nakatira sa lugar na ito. Ang pag-asa ay muling sumibol sa aking dibdib. Hindi ako nag-iisa. Nang sigurado na akong wala ng tao, lumabas ako sa aking pinagtataguan. Pakiramdam ko'y mayroon na akong kasangga sa laban na ito. Bumalik ang aking tingin sa larawan ni Mateo, ang mukhang aking kaaway. Lumapit ako rito. Ngayon ay may mas matinding determinasyon. Habang tinititigan ko ang kanyang nga mata, may napansin akong kakaiba sa pader sa likod ng kuwadro. Isang maliit na gasgas na parabang may paulit-ulit na kumikiskis dito. Dahan-dahan, itinaas ko ang mabigat na kuwadro. Sa ilalim nito, sa mismong pader na bato, may isang bagay na inukit. Hindi ito basta gasgas. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo na hindi ko pa kailanman nakita. Isang bilog at sa loop nito ay may 3 linyang hugis kidlat na naktatakpo sa gitna. Sa baligid ng bilog ay may maliliit, matutulis na marka na parang maangipin o masinak ng isang itim na araw. Ito ay sinauna. Ito ay kakatwa. At habang tinititigan ko ito, naramdaman ko ang parehong kilabot na naramdaman ko nang makita ko ang mapulang mata sa kadiliman. Ano man ang ibig sabihin nito, alam kong ito'y mahalaga. Ito ay isang pirasong puzzle, isang wikang kadiliman na kailangan kong matutunang intindihin. Maingat kong ibinaba ang larawan, tinatakpan muli ang lihim nito. Ngunit huli na, nakita ko na. At naramdaman ko sa kaibuturan ng aking mabuto na ang pagkakita sa simbolong iyon ay isang hakbang na hindi ko na mababawi pa. Ang simbolong inukit sa pader ay naging isang obsesyon. Iginuhit ko ito sa aking kwaderno. Bawat linya, bawat tulis, sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Ang pagkakita ko kay Aling Pilar sa mansyon ay nagpatibay sa aking paniniwala. Hindi siya ordinaryong manghihilot. Isa siyang bantay, isang kaalyado, at ang simbolong iyon ang susi sa aming pinagsamahan. Kinagabihan, hindi ako nanatili sa aking kwarto. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ito'y nababalutan na ang isang desperadong pangangailangan na kumilos. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod na hakbang ni Aling Pilar. Kailangan kong patunayan na tama ang aking hinala. Mula sa aking bintana, tahimik kong minanmanan ang maliit na kubo ni na Aling Pilar at Lilia sa dulong palayan. Ang bahay nila ay halos natatabunan ng kadiliman. Tanging isang maliit na gasera ang nagbibigay ng mainit na liwanag mula sa loob. Ilang oras akong nahintay. Ang buwan ay isang manipis na gasukle lamang sa kalangitan. Nagbibigay ng kaunting liwanag, tamang-tama para sa mga lihim. At pagkatapos, bumukas ang pintong kanilang kubo. Lumabas si Aling Pilar. Hawak-hawak sa kamay si Lilia. Ang matanda ay may daladalang bayong at si Lilia ay tahimik na sumusunod. Hindi sila tumungo sa direksyon ng baryo. Sa halip, lumiko sila at simulang maglakat patungo sa kakahuyan, ang parehong kakahuyan kung saan sinasabing naglaho si Mateo de Fila. Ito na. Alam kong may mangyayari. Hinintay ko silang makalayo ng kaunti bago ako bumaba ng dahan-dahan at walang ingay.
Sinimulan ko silang sundan. Ang aking mga pa ay halos hindi tumutunog sa damuhan, isang kasanayang natutunan ko mula kay Itay sa aming mga pangangaso noon. Hindi ko akalain na magagamit ko ito para sundan ang isang matanda at isang bata sa gitna ng gabi. Ang pagsunod sa kanila ay nagdala sa akin sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pa napupuntahan. Ang mapuno dito ay mas matatanda, ang masanga ay mas makapal, at ang hangin ay mas malamig. Tila kami ay pumasok sa isang ibang dimensyon. Huminto sila sa isang maliit na latak na lupa. Isang natural na bilog na espasyo na walang masyadong puno. Sa gitna nito ay may isang malaking batong patag na tila isang natural na altar. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking punong balete. Ang mga ugat nito ay nagsisilbing perpektong takip. Mula sa aking pinagtataguan, kitang-kita ko ang lahat. Inilapa ni Aling Pilar ang kanyang bayong. Mula rito, inilabas niya ang mabagay na nagpatindig sa aking mabalahibo. Mga bungkos ng pinatuyong halaman na may matapang na amoy. Isang maliit na mangkok na gawa sa putik. At isang bagay na kumislap sa liwanag ng buwan, isang maliit na punyal na may talim na gawa sa pilak. Si Lilia ay tahimik na nakatayo sa tabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, hindi karaniwan para sa isang bata sa kanyang edad. Sinimulan ni Aling Pilar ang ritual. Isinaboy niya ang dahon sa paligid ng bato. Bumubuo ang isang bilog. Habang ginagawa niya ito, bumubulong siya ng masalitang hindi ko maintindihan. Hindi ito Tagalog, hindi ito anumang dialektong narinig ko na. Ito ay sinauna, malalim, at punong kapangyarihan. Ang bawat salita ay tila may bigat na nagpapabago sa hangin sa paligid namin. Pagkatapos, kinuha niya ang mangkok at inilagay sa gitnang bato. Pinaupo niya si Lilia sa harap nito. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay, Apo, mahinahon niyang sabi, ngunit may diin sa kanyang boses. Walang pek-atubiling inilahat ni Lilia ang kanyang maliit na kamay. Hinawakan ito ni Aling Pilar nang may pek-ingat. Itinaas niya ang punyal na pila. Nanlaki ang aking mamata. Anong gagawin niya? Sasaktan ba niya ang bata? Ngunit ang ginawa niya ay mas kakaiba. Dahan-dahan, gamit ang likot ng talim, iginuhit niya sa palat ni Lilia ang isang simbolo. Ang parehong simbolo na nakita ko sa likod ni larawan ni Mateo de Villa. Isang malamig na agos ang dumaloy sa aking buong katawan. Konektado ang lahat, ang aswang, ang de Villa, ang ritual na ito, at si Aling Pilar. Siya nga ang susi. Siya ang mandirigmang lumalaban sa kadiliman. Ang aking takot ay napalitan ng paganga. Pinapanood ko ang isang tunay na albularyo. Isang manggagamot na ginagamit ang kanyang kaalaman hindi lang para sa ubo at sakit ng ulo, kundi para labanan ang isang sinaunang kasamaan. Ang ginagawa niya kay Lilia ay hindi para saktan ito, kundi para protektahan. Siguro'y isa itong uringang basbas, isang paraan upang itaboy ang masasamang espiritu na gumagala sa gubat na ito. Ang paninigas ng aking loop ay lumambot. Nakahanap akong pag-asa. Pagkatapos iguhit ang simbolo, kumuha si Aling Pilar ng isang maliit na bato mula sa kanyang bulsa. Ikiniskis niya ito sa punyal. Lumilihang ang kislap ng apoy na nahulog sa mangkok. Ang mga tuyong dahon sa loop nito ay umusok. Naglalabas ng isang mapet at nakakahilong amoy na kumalat sa buong paligid. Ipinikit ni Lilia ang kanyang mata. Ang kanyang mukha ay kalmado na para bang sanay na siya sa ganitong gawain. Patuloy si Aling Pilar sa kanyang nadasal. Ang kanyang boses ay tumataas at bumababa, sumasabay sa pag-alon ng usok.
Ang buong eksena ay nakapangingilabot ngunit sa isang paraan, sagrado. Nararamdaman ko na nasasaksihan ko ang isang bagay na hindi dapat para sa aking mamata, isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim na nagaganap na sa lugar na ito ng napakatagal na panahon. At habang ang ritual ay nasa kasukdulan, habang ang boses ni Aling Pilar ay pinakamalakas at ang uso ay pinakamakapal, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang atungal. Nakmula ito sa kalaliman ng gubat. Hindi ito atungal ng isang ordinaryong hayop. Ito ay puno ng sakit, puno ng galit, isang primordial na sigawong, isang nilalang na pinahihirapan. Ang tunog ay napakalakas na parabang yumanig ang lupa sa ilalim ng aking mapa. Ang mukha ni Aling Pilar ay biglang napunong takot. Ang kanyang mata ay nanlaki. Mabilis niyang tinapan ng kanyang kamay ang mangkok, pinapatay ang usok. Hinila niya si Lilia patayo. Tumakbo tayo. Bilis! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang atungal ay umulit. Mas malapit na ngayon, mas galit. Sinundan itong tunog nga nababaling sanga at ng mabilis na paggalaw sa pagitan ng mapuno. Kung anuman iyon, papalapit ito sa kanila. At ito'y mabilis. Walang lingon-likot na tumakbo si Aling Pilar. Hila-hila ang kanyang apo, papalayo sa latak na lupa, pabalik sa direksyon ng baryo. Naiwan akong mag-isa sa aking pinagtataguan. Ang aking puso ay bumabayo sa aking lalamunan. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot kaysa sa atungal mismo. Ang amoy ng sunog na dahon ay nanatili sa hangin. Isang paalalang kapangyarihan na aking nasaksihan. Ang ritual ay gumana. Nagawa nitong saktan o itaboy ang halimaw. Si Aling Pilar ay hindi lamang isang bantay. Siya ay isang mangangaso. At kailangan ko siyang tulungan. Pove, Aling Pilar. Ang takbo. Iyon ang tanging nasa isip ko. Ang pagtakbo. Ang mga baga ko ay nag-aapoy. Ang bawat paghinga ay isang maliit na punyal sa aking dibdib. Ang kamay ni Lilia, maliit at malamig, ay mahigpit na nakakapit sa akin. Hindi siya umiyak, hindi siya sumisigaw. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa aming likuran, ang atungal ni Mateo ay parang isang kulo mula sa impyerno, yumayanig sa lupa, nakpapabaksak sa mga tuyong dahon mula sa mga puno. Hindi iyon sigaw ng isang mangangaso. Iyon ang sigaw ng isang biktima. Isang sigaw matinding sakit at pakalito na dulot ng aking ginawa. Patawarin mo ako, pamangkin, dasal ko sa hangin. Patawarin mo ako. Nakarating kami sa aming munting kubo. Walang lingon-likot kong isinara at isinusi ang pinto. Ang tunog ng lumang trangka ay tila isang buto na nabali sa katahimikan. Napasandal ako sa pinto. Nanginginig, hinahabol ang aking hininga. Si Lilia ay nakatayo sa gitnang silid. Ang kanyang mukha ay maputla sa liwanang gasera. Ang kanyang nga mata, na kanina lang ay kalmado, ngayon ay may bakas ng matinding pagod. Ang ritual ay laging ganito. Ito ay kumukuhang lakas mula sa kanya, tulad ng pakuha nitong lakas mula sa akin. Tubig, Lola, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Mabilis akong kumilos. Ang pangingining nga, aking katawan ay napalitang ng pamilyar na gawain. Kumuha akong isang basong tubig. Inalalayan siyang uminom. Hinaplos ko ang kanyang buho na mamasa-masa sa pawis. Magpahinga ka na, Poco, sabi ko. Tinutulungan siyang humiga sa maliit na banig. Matapang ka ngayong gabi. Napakatapang mo. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. At salup lamang ng ilang sandali. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at regular. Isang pagtulog na dulot ng matinding kapaguran. Tinitigan ko siya. Ang aking puso ay binibiyak ng pakmamahal at pagsisisi.
Ang inosenteng mukha na ito. Ang munting katawan na ito na nakdadala ng isang bigat na hindi dapat para sa isang bata. Ang sumpa. Ang sumpangom nga Domvila. Ang dugong nananalaytay sa kanyang nga ugat. Dugo na dumadaloy rin sa aking nga ugat. Ako si Pilar Dovila. Anak sa labas ng yumaong si Don Tiburcio, ang ama ni Mateo. Isang lihim na dinala ko sa buong buhay ko. Isang anino na laging kasunod ko. At si Lilia, ang aking apo, anak ng aking namayapang anak na babae. Siya ang pinakabagong sisidlan ng sumpa. Ang lalaking iyon, si Lando, ang surveyor. Ang nakita niya kanina, ang nakita niyang ritual. Inakala niyang ito'y isang pag-atake, isang paraan upang manghuli. Isang panalangin ng isang mandirikma. Nagkamali siya. Hindi ito panalangin ng isang mangangaso. Ito ang desperadong dasal ng isang lola na sinusubukang iligtas ang kanyang apo. Ang bawat halaman, bawat bulong, bawat patangusok ay hindi para saktan si Mateo. Ang maito ay para palakasin ang harang salop ni Lilia, para patulugin ang demonyo sa kanyang dugo, para pigilan itong magising at angkinin siya tulad ng pag-angkin nito kay Mateo. Ngunit ang bawat dasal ko para kay Lilia ay isang patalim na tumataraki kay Mateo. Ang dugo ay tumatawak sa dugo. Ang aming nga ritual ay nakdudulot sa kanyang matinding sakit. Ginugulo ang kanyang isipan. Ginagawa siyang mas mabangis, mas uhaw. Pinoprotektahan ko ang aking pamilya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa natitira pa sa aking pamilya. Isang nakakabalif na kabalintunaan. At habang nakatitik ako kay Lilia, ang atungal ni Mateo kanina ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang sakit sa sigaw na iyon, pamilyar. Masyadong pamilyar. At bigla, na parabang isang kidlat na tumama sa aking kaluluwa, naalala ko. Isang taon na ang nakalipas. Isa ring gabi na may manipis na buwan. Nagsagawa akong isang mas malakas na ritual. Dahil si Lilia ay nilalagnat ng mataas at bumubulong ng magaysawi kang hindi niya dapat alam. Nang gabing iyon, ang atungal ni Mateo ay pinakamatindi sa lahat. Isang sigaw ng purong pakdurusa na tumagal ng ilang minuto. Akala ko'y nagtagumpay ako. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May 2 dayo na natakpuang patay sa gilid ng plantasyon. Isang ama at kanyang anak na lalaki, sinalakay daw ngang mahayop sa gubat. Si Lando, ang kanyang ama at kapatid, nanlamig ang buong katawan ko. Ang hangin ay tila naubos sa aking magabaga. Ang ritual ko, ang sakit na idinulot ko kay Mateo, iyon ang nagtulak sa kanya na magwala. Iyon ang nakdala sa kanya sa lugar kung nasaan ang pamilya ni Lando. Hindi ako isang mangangaso. Hindi ako isang tagapagtanggol. Ako ang dahilan. Ang maluhang hindi ko inilabas sa loob ng maraming taon ay nagsimulang mamuo sa aking nga mata. Ang bigat ng kasalanang ito ay mas mabigat kaysa sa sumpa mismo. Paano ko ngayon haharapin ang binatang iyon? Paano ko titingnan ang kanyang mamata na puno ng pag-asa at pagtitiwala ngayong alam ko na ako ang nagalis ng lahat sa kanya? Tok, tok, tok. Isang katok sa pinto. Nanigas ako. Ang aking puso ay huminto sa pagtibok. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Walang sinuman sa baryo ang lumalabas kapag madilim na. Tok, tok, tok. Mas malakas ngayon. May kasamang boses. Haling Pilar? Ako po ito. Si Lando. Buksan niyo po ang pinto. Nakita ko po ang nangyari. Ligtas po ba kayo? Ang boses niya, punong may pag-aalala, punong may lingga pananampalataya. Nanginginig akong tumayo.
Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pagtorture. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sapat lang para makita siya. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit punong determinasyon. Nakita niya ang takot sa aking mata at inakala niyang ito'y dahil sa halimaw. Hindi niya alam na ang tinititigan niyang halimaw ay ako. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mata ay nag-aalap sa isang bagong layunin. Aling Pilar, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong tiwala na parang isang kutsilyo sa aking puso. Alam ko na po ang ginagawa ninyo. Nakita ko ang ritual. Nakita ko ang simbolo. Nakikiusap po ako. Hayaan ninyo akong tumulong sa inyo. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay tila mas mabigat kaysa sa bigat ng gabi sa labas. Si Aling Pilar ay nakatitik lamang sa akin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng emosyon na hindi ko mabasa sa madilim na liwanag ng gasra. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit mayroon ng kasamang iba pa kagulat at isang bagay na mas malalim, isang bagay na parang sakit. Akala ko'y itataboy niya ako. Akala ko'y ipipilit niyang wala akong nakita, na ako'y nababaliw lamang. Tuwa na niya. Ngunit sa halip, dahan-dahan siyang tumango at sa isang kilos na punong kapaguran, binuksan niya ng mas maluwag ang pinto. Pumasok ka, iho, bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal bago pa may makakita sa iyo. Pumasok ako sa munting kubo. Ang hangin sa loob ay punong nga, amoy ngam nga pinatuyong halaman at nang usok mula sa gasera. Sa isang banig sa sulok, nakita ko si Lilia na mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang kapayapaan sa kanyang mukha ay isang malaking kontradiksyon sa panganib na aming kapwa tinakasan. Umupo ako sa isang maliit na upuang kahoy na kanyang itinuro. Umupo rin siya sa aking harapan. Sa loob ngang ilang sandali, walang naksalita. Tanging ang aming mapahinga at ang mahinang huning nga kuliglik sa labas ang maririnig. Pinutol ko ang katahimikan. Hindi ko nakayang kimkimin pa ang lahat. Nakita ko po ang simbolo. Panimula ko. Ang aking boses ay halos isang bulong. Sa likod ng larawan ni Mateo de Villa. Parehong-pareho sa iginuhit ninyo sa palat ni Lilia. Tumingin siya sa kanyang nga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang nga ito ay nanginginig. Ilang gabi na po akong binabagabak ng lugar na ito. Pagpapatuloy ko. Ang masalita ay dumadaloy na mula sa akin na parang isang ilok na sumira sa kanyang dam. Ang maanino sa tubuhan, ang mapulang mata, ang kalmot sa aking bintana, at ang jurnal ni Itay. Sinabi niyang hindi hayop ang pumatay sa kanila. Sinabi niyang nakita niya ang nga mata ng isang de Villa. Sa pagbanggit ko sa aking ama, isang luha ang tumulo mula sa mata ni Aling Pilar. Mabilis niya itong pinunasan. Ngunit nakita ko ito. Isang emosyon ang dumaan sa kanyang nga mata, isang lungkot na napakalalim, na inakala kong dalang maraming taon ng pag-isa sa labang ito. Naramdaman ko ang isang biglaang pakaawa para sa kanya. Gaano katagal na niyang pasa ng pasaning ito ng mag-isa? Alam kong isa siyang aswang, sabi ko ng may katiyakan. Si Mateo de Villa. Siya ang halimaw sa gubat na ito. At kayo, nilalabanan ninyo siya. Pinoprotektahan ninyo ang baryo. Pinoprotektahan ninyo si Lilia. Sa bawat salita ko, mas lalong yumuyuko si Aling Pilar na para bang ang aking pagtitiwala ay isang pabigat na sumisira sa kanyang balikat. Hindi ko po alam kung paano. Sabi ko, pero gusto kong tumulong para sa pamilya ko, para sa inyo. Hindi niyo na kailangang gawin ito ng mag-isa. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang laban na ito ay matagal na.
Lando, mas matagal pa kaysa sa iyong inaakala. Ito'y isang sumpa, isang lason sa aming dugo. Ang pagamin na iyon, kahit na malabo, ay sapat na para sa akin. Iyon ang kumpirmasyong kailangan ko. Kung gayon, hayaan ninyong maging lunas ako, git ko. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang journal ni Itay, ang pinakamahalaga kong pag-ari. Ang huling pirasong naiwan sa akin mula sa kanya. Inilapak ko ito sa mesa sa pagitan namin, isang alay. Isang simbolong aking lubos na pagtitiwala. Nandito po lahat ng isinulat niya bago siya. Bago ang gabing iyon, sabi ko, maraming pahina ang sira, pero baka may makita kayo na hindi ko napansin. Baka may makatulong sa atin. Tinitigan ni Aling Pilar ang journal na parabang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nangingini niyang kinuha ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang mapahina. Ang kanyang madaliri ay marahang dumadampi sa magulong sulat kamay ng aking ama sa mamansang dugo na naging permanenteng bahagi ng papel. Pinanood ko ang kanyang mukha habang siya ay nagbabasa. Nakita ko ang sakit, ang simpatiya. Para sa akin, iyon ay ang sakit ng isang taong nakakaunawa sa aking pinagdaanan. Ang kanyang daliri ay huminto sa isang partikular na pahina. Isang pahinang may guhit, isang magaspang na mapang isang bahagi ng plantasyon. Ito ang lugar kung saan sila nagkampo. Mayroong isang bilog na iginuhit si Itay. At sa tabi nito ay may mga salitang isinulat. Luma, malalim. May kakaibang pakiramdam dito. Tumingin ako sa mapa. Ang lugar po kung saan sila natakpuan. Sabi ko, umiling si Aling Pilar. Ang kanyang mata ay nakatutok pa rin sa pahina. Hindi lang iyan, bulong niya. May tinuro siyang isang maliit na markasama pa na hindi ko napansin nun. Isang X na halos natatakpan ng isang mansa ng dugo. Sa tabi nito, may isang salitang nakasulat. Balon. Ang balon. Ito ay isang lugar kung saan ang enerhiya ay mahina. Sabi ni Aling Pilar. Ang kanyang boses ay biglang nakaroon ng bagong lakas. Isang determinasyon na tila ipinanganak mula sa desperasyon. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon. Nakita ko sa kanyang mga hindi lamang ang isang pagod na tagapagtanggol, kundi isang estratehista, ang kapangyarihan ng halimaw. Ito'y pinakamahina sa lugar na ito. Kung mayroon mang pagkakataon na may taboy siya ng tuluyan, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Naintindihan ko. Kung gayon, doon natin siya haharapin. Sabi ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa pag-asa at takot. Tumingin sa akin si Aling Pilar. Ang kanyang mata ay matalas. Ito na ang magiging huling ritual. Lando, ang pinakamapanganib sa lahat. Kailangan nating ihanda ang ating masarili. Bukas ng gabi, sa ilalim ng bagong buwan, kailangan nating tapusin na ito. Ibinigay niya sa akin ang isang listahan ng halamang gamot na kailangan kong hanapin paksikat ng araw. Nagbigay siya ng matagubilin kung paano ihanda ang maito. Ang bawat salita niya ay malinaw at may autoridad. Ang boses ng isang general na naghahanda para sa huling laban. At ako, ang kanyang tapat na sundalo, ay tumango at sumunod sa bawat utos. Ang aking puso ay puno ang isang mapanganib na damdamin. Paagasa, umalis ako sa kanyang kubo, bitbit ang bagong misyon. Ang aking isipan ay malinaw na. Hindi ko alam na ang lugar sa mapang iyon ay hindi isang lugar ng kahinaan para sa halimaw, kundi isang lugar ng matinding trahedya. At ang huling ritual na kanyang binabalak ay hindi lamang para itaboy ang isang demonyo. Ito ay isang bagay na mas desperado, isang bagay na mas pinal, isang sakripisyo, at ang aking pagtitiwala ang naging susi para mabuksan ang pintuan patungo rito. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan.
kundi ng isang nakmamadaling katahimikan. Ang buong baryo ay tila humihinga ng mas malalim, na para bang alam nilang may isang bagyo na paparating. Para sa akin, ito ang katahimikan bago ang huling laban. Bawat hibla ng aking katawan ay alerto, bawat pag-isip ay nakatuon sa gawain. Buong umaga, sinunod ko ang mata gubilin ni Aling Pilar. Nagpunta ako sa mga gilid ng gubat na kanyang itinuro, hinahanap ang mga partikular na halaman at ugat na kanyang inilista. Ang aking makamay ay napunong lupa. Ang aking magabraso ay nagasgasan. Ngunit hindi ko ito ininda. Ito ay para sa kanila, para kina Itay at Samuel. Sa bawat halamang aking pinitas, nararamdaman ko ang aking sarili na nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang sinaunang digmaan na ipinagpapatuloy ko. Ako, si Lando, ang surveyor mula sa Maynila, ay isa na ngayong mangangaso, isang katulong sa isang sagradong misyon. Ang pag-alinlangan ay ganap nang nawala, napalitan ng isang matibay na pananampalataya kay Aling Pilar at sa aming plano. Tanghali na nang makabalik ako sa aking silid sa bahay ni Tomas. Dala ko ang isang sako ng halaman. Habang naglalakad ako pabalik, naramdaman ko ang ngatingin. Ngunit ngayon, hindi na ito ang karaniwang pakiwas. Mayroon ng kasamang ibabulong-bulungan, takot at galit. Hindi ko ito pinansin. Ang mahalaga ay ang misyon namin mamayang gabi. Ngunit ang galit ay hindi maaring balewalain magpakailanman. Nasa kalagitnaan akong paghihiwalay nga, gadahon at ugat ng isang malakas na kalabok ang yumanik sa pinto ng aking silid. Ilustre. Lumabas ka diyan, demonyo ka. Ang boses ay kay Tomas. Ngunit ito'y iba. Ito'y basag, puno ng purong galit at takot. Bago pa ako makatayo, bumukas ang pinto ng may malakas na puwersa. Pumasok si Tomas na parang isang bagyo. Ang kanyang mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay namumula. At ang kanyang kamay ay nakakuyom. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Itinuturo ang sakwang halaman sa aking mesa. Wala akong ginagawa. Kalmado kong sagot kahit na ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Sinungaling? Lumapit siya. Itinulak ang mesa. Ang mahalaman ay kumalat sa sahig. Mula nang dumating ka dito, puro kamalasan na ang nangyari. Ang hayop, ang tuno sa gabi, ikaw ang may dala nito. Nagkakamali ka, Tomas. Sinusubukan ko lang tumulong. Tumulong, tumawa siya. Isang tawang walang kagalakan. Ang makalabaw ko, ang tanging makalabaw na natitira sa akin. Lahat sila, patay. Ang kanyang boses ay nabasak sa huling salita. Nakita ko ang sakit sa likod ng kanyang galit. Kinatay sila. Hindi lang pinatay, kinatay. Para bang isang demonyo ang nagpista sa kanila. At nangyari lang iyon matapos ang ginawa ninyo ng matandang mangkukulam na iyon kagabi. Aling Pilar, isang mangkukulam? Ang akusasyon ay isang sampal sa akin. Hindi siya mangkukulam. Pinoprotektahan niya tayo. Pinoprotektahan? Sigaw niya. Ginagalit niya ang bagay na iyon. Ang bawat dasal niya ay isang paanyaya. Ang bawat ritual niya ay isang pahamon. At tayong lahat sa baryo, ang nagbabayat. Hinawakan niya ang kuwelyong ng king damit. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Ang amoy ng alak at pawis ay tumama sa aking mukha. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas na katulad mo. Ang kailangan namin ay katahimikan. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Itinula niya ako ng malakas. Natumba ako. Tumama
ang aking likot sa pader na kawayan. Ang aking galit ay nagsimulang umayat. Ngunit bago pa ako makasagot, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa aming lahat. Isang sigaw. Hindi ito isang atungal ng isang halimaw. Ito ay isang sigaw ng tao. Isang babae. Puno ng takot. Nakatinginan kami ni Tomas. Ang galit sa pagitan namin ay biglang nawala. Napalitan ng isang parehong, mas malaking takot. Tinakbo namin ang hagdanan pababa at lumabas ng bahay. Ang ilang taga-baryo ay nasa labas na rin. Nakatingin sa isang direksyon patungo sa kubo ni Aling Pilar. Ang sigaw ay umulit. Ang halimaw. Nasa labas ito. Sa gitna ng araw. Ang ginawa naming ritual kagabi. Ang galit ni Tomas ay may katotohanan. Ginising namin ito. Ginawa namin itong mas desperado. Mas mapangahas. Ang aking dugo ay nanlamig. Si Lilia, kailangan nating pumunta doon. Sabi ko, ngunit ang aking boses ay nanginginig. Si Tomas ay nakatayo lang, paralisado sa takot. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mataga-baryo ay nagsimulang mag-atrasan. Isinasara ang kanilang pinto at bintana. Muli, ako na lang ang natira. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na hanapin ang tapang na ipinangako ko sa aking sarili. Tumakbo ako patungo sa kubo ni Aling Pilar. Ang aking puso ay bumabayo sa bawat hakbang. Huwag po sanang huli ang lahat. Malapit na ako sa kanilang kubo nang makita ko si Aling Pilar na lumabas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong sindak. Hinahanap niya ako. Ang kanyang nga mata ay ligaw. Lando, sigaw niya. At pagkatapo, mula sa likod niya, lumabas si Lilia. Nakatayo siya sa pintuan. Ngunit hindi siya ang Lilia na nakilala ko. Ang kanyang nga balikat ay nakakukot. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mamata, hindi na silam nga matang, isang inosenteng bata. Ang maito ay madilim, isang kadilimang walang katapusan. At sa gitnang kadilimang iyon, mayroong isang bahagyang halos hindi makitang kislap ng pula. Hinawakan niya ang aking braso, mahigpit. Ang kanyang maliit na kamay ay may lakas na hindi ka panipaniwala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mata ay puno ang isang bagay na hindi ko pa nakita dati, isang malinaw na takot at isang sinaunang kaalaman. At pagkatapos ay bumulong siya. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang bata. Ito ay mahina, garalgal at puno ang bigat. Isang boses na tila nakmumula sa kabilang panahon. Huwag. Po. Sabing boses mula sa bibig ni Lilia. Papaslangin ka niya. Tulad nila. Ang nasalita ay tumago sa akin na parang isang pirasong yelo. Pinapalamig ang apoy na aking determinasyon at pinapatigas ang dugo sa aking nga ugat. Papaslangin ka niya. Tulad nila. Ang boses. Ang mata. Hindi ito si Lilia. Ito ay isang bagay na mas matanda. Isang bagay na nakakulong sa loob ng munting katawan na iyon. Ang masalita ay hindi isang babala mula sa isang bata. Ito ay isang paalala. Isang multo mula sa nakaraan na nagsasalita sa kasalukuyan. Binitawan niya ang aking braso. Si Aling Pilar ay mabilis na lumapit at niyakap ang kanyang apo. Sinusubukang itago ang mukha nito sa aking paningin. Pagod lang siya, Lando. Natatakot siya. Ngunit huli na. Nakita ko na. At narinig ko na. At sa isang iglap, ang lahat ng pirasong ng puzzle na aking binuo ay gumuho at muling nabuo sa isang bagong imahe. Isang imahe na mas nakakatakot, mas personal at mas mapanlinlang. Ang simbolo. Ang pagkakita ko kay
Aling Pilar sa mansyon ng Magadavila. Ang reaksyon ng halimaw sa tuwing may ritual. Ang pag-atake sa mga hayop ni Tomas pagkatapos ng aming ginawa. Ang takot sa magamatang katagabarya hindi takot sa halimaw kundi takot kay Aling Pilar at ang mga salita ni Tomas. Ginagalit niya ang bagay na iyon. Ang bawat dasal niya ay isang paanyaya. Hindi. Ang maritual ay hindi para atakin ang aswang. Ang maritual ang sanhi kung bakit ito nagwawala. At si Lilia, hindi siya pinoprotektahan mula sa labas. Pinipigilan siya mula sa loob. Tumingin ako kay Aling Pilar at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang isang kaalyado. Nakita ko ang isang estranghero. Isang estrangherong may hawak ng isang napakalaking sikreto. Kailangan na nating umalis, sabi ni Aling Pilar. Hila-hila si Lilia papalayo sa akin, papalayo sa baryo. Pumunta na tayo sa balon, bago pa siya muling magpakita. Ang balon. Ang lugar na sinabi niyang pinakamahina ang halimaw. Ang lugar na minarkahan sa jurnal ni Itay. Ngunit hindi na ako sumunod. Isang malamig at matigas na bagay ang tumubo sa aking dibdib. Isang bagay na mas matatak kaysa sa pananampalataya. Pag-alinlangan. Mauna na po kayo. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado sa isang paraan na ikinagulat ko mismo. May kukunin lang ako. Susunod ako. Tumingin siya sa akin ng may pag-alangan. Ngunit ang pagmamadali na tapusin ang kanyang binabalak ay mas malakas. Tumango siya at mabilis na naglakad patungo sa tubuhan kasama si Lilia. Hindi ako bumalik sa bahay ni Tomas. Hindi ko kailangan ng anumang gamit. Tumakbo ako, ngunit sa kabilang direksyon, pabalik sa kubo nila. Ang pinto ay naivang nakawang. Pumasok ako. Ang maliit na silid ay tila masikip, puno nga hindi nakikitang kasinungalingan. Ang aking nga mata ay mabilis na nahanap. Kung mayroon siyang itinatago, dapat ay naririto lang. Kung ang buhay niya ay isang pagbabalat kayo, dapat mayroong isang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang tunay na mukha. Sa ilalim ng upapag, sa likod ng galumang bayong, wala, sa isang maliit na aparador, mga damit lang at ilang tuyong pagkain. At pagkatapos ay nakita ko ito, isang maliit, lumang baul na kahoy na nakatago sa pinakasulok ng silid, natatakpan ng isang maruming kumot. Hinila ko ito palabas. Ito'y mabigat at nakakandado. Gamit ang isang piraso ng bakal na nakita ko sa labas, pinilit kong sirain ang kandado. Matapos ang ilang pagsubo, bumigay ito ng may malakas na kalansing. Huminga ako ng malalim at itinaas ang takip. Ang nasa loob ay hindi magamit sa ritual o maaklat ng dasal. Ang nasa loob ay ang buhay na hindi niya kailanman ipinakita. Mayroong malumang damit. Mas maganda kaysa sa karaniwang isinusuot ng makataga-baryo. Mayroong mag-aalahas na kupas na. At sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong magalarawan at magadokumento. Kinuha ko ang isang larawan. Kupas na at naninilaw. Ngunit malinaw pa rin. Isang lalaking mayabang na nakatayo si Don Tiburcio de Villa. Nakilala ko siya mula sa larawan sa manson. At sa kanyang tabi, isang mas batang babay. May hawak na isang sanggol. Ang babay, si Aling Pilar. Ang dugo ko'y tila naging yelo. Kinuha ko ang isang papel, isang birth certificate. Ang pangalan ng bata, Maria Pilar de Villa. Anak ni Tiburcio de Villa at isang hindi kilalang ina. Hindi siya isang ordinaryong manghihilot. Hindi siya isang estranghero sa sumpa. Siya ay bahagi nito. Siya ay isang de Villa. At si Lilia, bumagsak ang lahat ng pader ng aking pagtitiwala. Ang bawat kabaitan, ang bawat pinagsamahan, ang bawat salita, lahat ay kasinungalingan. Isang masalimuot na pagbabalat kayo. Napopo ako sa sahig.
Ang malarawan at dokumento ay nakakalat sa aking harapan. Ang utak ko ay mabilis na naguwanay sa lahat ng bagay. Ngayon ay may tamang lente na. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi dahil sa takot sa halimaw, kundi takot na mabunyak ang kanyang lihim. Ang kanyang pagtulong sa akin ay hindi dahil sa awa, kundi para manipulahin ako, para gamitin ako sa kanyang sariling layunin. Anuman ang layuning iyon. At ang journal ni Itay, ibinigay ko ito sa kanya. Ang mapa, ang balon, at ang katotohanan, ang pinakamasakit sa lahat, ay sumampal sa akin ng may buwang puwersa. Ang gabi kung kailan namatay ang aking pamilya, sinabi niya na ang ritual niya ang nagpagalit sa halimaw. Hindi niya sinabi na siya ang nagsagawa ng ritual. Siya ang dahilan. Ang kalungkutan at takot na bumalot sa akin sa loop ng isang taon ay biglang nag-init, nag-apoy, at naging isang dalisay na anyong galit, isang malamig, matalas, at nakapokus na galit. Tumayo ako. Iniwan ko ang nakalat na ebidensya ang kanyang pagkakanulo. Lumabas akong kubo. Ang araw ay mataas pa, ngunit para sa akin, ang mundo ay nagdilim na. Alam ko na kung saan sila pupunta at alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi na ito tungkol sa pagpatay sa isang halimaw. Ito ay tungkol sa pagharap sa taong lumikha nito. Sumigaw ako sa kanya. Ang aking boses ay basag sa sakit at galit. Humarap siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Nakita niya ang ekspresyon sa aking mukha. Nakita niya ang bawol na nakabukas sa aking likuran at sa isang iglap, alam na niya. Alam na niyang alam ko na. Ang pagbabalat kayo ay natapos na. Hinawakan niya si Lilian ng mas mahigpit. Lando, magpapaliwanag ako. Oo, sabi ko. Ang bawat salita ay tumutulo na parang lason. Magpapaliwanag ka. Ngayon din. At habang sinasabi ko iyon, isang pamilyar na atungal ang muling narinig mula sa kalayuan. Mas malapit na ngayon, na para bang sinasagot ang galit sa aking boses. Ngunit hindi ko ito pinansin. Mayroong mas mapanganib na halimaw sa aking harapan. Oo, Lando, narinig kong sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay isang basak na bulong. Punong nga luhang hindi na maitago. Dahil sa ritual ko, nahanap ngang halimaw ang pamilya mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay hindi isang balsamo, kundi isang lason na lalong nagpasidi sa apoy sa aking dibdib. Ang pag-amin na sa wakas ay lumabas mula sa kanyang bibig ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng isang matinding kirot. Patawad, umalingaw-ngaw ang aking boses sa katahimikan sa pagitan namin. Basak at puno ng pakasuklam. Isang taon kong hinanap ang katarungan para sa kanila. At sa buong panahong iyon, ang taong may kasalanan ay nag-alok sa akin ng tubig at nagpapanggap na kaibigan. Sa bawat hagbang ko palapit, umaatras si Aling Pilar. Hinihila si Lilian na parang isang kalasak. Ang bata ay umiyak na ngayon, hindi dahil sa takot sa paparating na halimaw, kundi dahil sa bigat ng emosyong namamagitan sa aming dalawa. Hindi mo naiintindihan, Lando. Ang hindi ko naintindihan ay kung paano mo na kayang tingnan ako sa mata. Sigaw ko, ang aking boses ay pumipiyok. Bawat araw na nagdaan, habang ako'y nagluluksa, ikaw ay nabubuhay kasama ang iyong sikreto, ang pamilya ko. Ano ba ang ginawa nila sa iyo? Sila'y mga dayo lang. Wala. Sagot niya. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Wala silang kasalanan. Isa iyong aksidente. Isang trahedya na dulot ng aking desperasyon. Isang atungal
mas malakas at mas malapit. Ang pumunit muli sa hangin. Ang lupa ay tila bahagyang yumanik. Ang ibon sa malapit ay nagliparan. Ang halimaw ay malapit na. Ngunit ang halimaw sa aking harapan ang tanging nakikita ko. Desperasyon para saan? Tanong ko. Para iligtas ang iyong apo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng iba. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari kay Lilia. Ang kanyang pagiya ay biglang huminto. Ang kanyang maliit na katawan ay nanigas. Itinulak niya ang kamay ni Aling Pilar. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. At ang ngamatang tumingin sa akin ay hindi na mga mata ng isang umiyak na bata. Ang mga ito ay malamig, malalim, at ang kislap ng pula sa gitna ay mas malinaw na ngayon. Kraaw, ang tuno ay hindi nakmula sa gubat. Ito ay nakmula sa lalamunan ni Lilia. Isang mababa, gutural na ungol na hindi dapat kayang gawin ng isang tao, lalo ng isang bata. Siya ay nagsimulang manginig. Ang kanyang makamay ay naikuyom sa tabi. Ang kanyang makuko ay tila humahaba at umiitim. Ang sumpa, nagigising ito. Ang galit ko, ang sigawan, ang matinding emosyon sa paligid ito ang gumigising dito. Lilia, sigaw ni Aling Pilar. Ang kanyang takot para sa akin ay biglang napalitan ng mas matinding takot para sa kanyang apo. Ang atungal mula sa gubat ay sumagot sa ungol ni Lilia, isang paktawak at isang tugon, dugo sa dugo. Nararamdaman ni Mateo ang pagising ng kanyang kadugo. Siya ay tinatawag nito. Ang katotohanan ay sumabog sa aking harapan ng may brutal na kalinawan. Ito ang plano ni Aling Pilar sa simula't simula pa. Ang balon, ang lugar na mahina ang enerhiya, hindi iyon para itaboy si Mateo. Iyon ay para isagawa ang isang ritual na maglilipat ng sumpa. O marahil para isakripisyo ang isang buhay para patigilin ang isa pa. At ako ang kanyang gagamitin. Ang aking galit. Ang aking pagnanais na magiganti. Ang aking presensya ako ang pain. Ang galit sa aking dibdib ay nakikipaglaban ngayon sa isang bagong damdamin. Ang pangingilabot sa aking nasasaksihan. Ang isang bata ay nagiging isang halimaw sa aking harapan. Mula sa pagitan gatubo, lumabas ito. Si Mateo de Villa. Hindi na siya ang binatang nasa larawan. Siya ay isang bangungot na nakatawang tao. Mas matangkat siya. Ang kanyang braso at binti ay mahahaba at hindi proporsyonal. Ang kanyang balat ay maputla at tila nababanat sa kanyang buto. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Nagpapakitang mangiping matutulis at itim at ang kanyang mata, ang maito, ay dalawang nakbabagang uling. Puno ng walang katapusang gutom at pakdurusa. Huminto siya nang makita kami. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin, patungo kay Aling Pilar, at sa wakas, kay Lilia. Isang ungongang pakilalang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawang halimaw, ang isa ay isang produktong galit at trahedya, at ang isa ay nasa proseso pa lamang ng pagiging isa. Ang aking paghihiganti ay tila naging malit at walang saysay sa harap ng mas malaking katatakutan na ito. Ang aking pagpili ay naging malinaw na parang kristal. Maari akong tumayo lang at hayaang maganap ang trahedya. Hayaang lamunin ng dilim ang lahat. O mari akong kumilos. Hindi. Bulong ni Aling Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon na ipinangana mula sa purong pagmamahal. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Kasalanan ko ito, Lando. Hayaan mong ako ang tumapos. Bago pa ako makakilos, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinuha niya mula sa kanyang damit ang punyal na pilak ang parehong punyal na ginamit niya sa ritual.
Ngunit hindi niya ito itinutok kay Mateo o kay Lilia. Sa isang mabilis at despradong kilos, sinugatan niya ang kanyang sariling braso malalim. Ang dugo ay agad na bumulwak. Isang matingkat na pula laban sa kanyang matandang balat. Ang amoy ng sariwang dugo ay pumuno sa hangin. Ang mata ni Mateo na kanina'y nakatuon kay Lilia ay biglang bumaling sa kanya. Ang kanyang nga butas ng ilong ay bumuka. Hindi ang bata. Sigaw ni Aling Pilar. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong plantasyon. Isang sigaw, isang ina, isang lola, isang tagapagtanggol. Ipinakita niya ang kanyang duguan na braso, isang alay sa demonyo. Mateo, ako, kunin mo ang sarili mong dugo. At sa mga salitang iyon, tumakbo siya. Hindi papalayo, kundi patungo sa halimaw. Ang kanyang ginawa ay nagbigay sa akin ng isang segundo para makpasya. Ang galit ko kay Aling Pilar ay naroon pa rin, isang nag-apoy na baga. Ngunit ang imahe ng isang lola na isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang apo, ang imahe ng isang batang unti-unting nawawala sa kadiliman, iyon ay mas malakas. Tinakbo ko si Lilia, hinawakan ko siya. Ang kanyang katawan ay nangingini ng husto. Binuhat ko siya at tumakbo ako papalayo. Papalayo sa sigaw ni Aling Pilar at sa atungal ng halimaw na sa wakas ay natakpuan na ang kanyang biktima. Ang aking pagtakbo ay hindi na isang pagtakas kundi isang pakatras. Bawat hakbang palayo sa eksenang, iyon ay isang hakbang papalapit sa isang bagong katotohanan na hindi ko pinili, ngunit ngayon ay kailangan kong harapin. Ang bigat ni Lilia sa aking mabisik ay hindi lamang pisikal. Ito ang bigat ng isang pangako, ang bigat ng isang sumpa sa aking likuran. Ang natunong labanan ay unti-unting humina. Ang sigaw ni Aling Pilar, ang atungal ni Mateo, lahat ay nilamon ng katahimikan ng umaga na parabang ang plantasyon mismo ay nagpipigil ng hininga. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ang dugo ay tumawak sa dugo at ang sakripisyo ay tinanggap na. Nakarating kami sa gilid ng baryo. Huminto ako, humihingal at maingat na ibinaba si Lilia. Ang panginginig ng kanyang katawan ay humupa na. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Ang kadiliman, ang pula, ay wala na. Ang natira ay ang mamata ng isang pagod at nalilitong bata. Lola, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at punong takot. Hinahanap niya ang pamilyar na kanlungan sa isang mundong biglang naging dayuhan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang kanyang lola ay naglakad patungo sa kamatayan para iligtas siya? Paano mo sasabihin na ang bangungot ay natapos na, ngunit ang maanino nito ay mananatili magpakailanman? Niyakap ko na lang siya. Isang yakap na hindi kayang punan ang puwang na iniwan ni Aling Pilar, ngunit ito na ang lahat ng may bibigay ko. Ang araw ay sumikat ng buo. Ang ginintuang liwanag ay dumampi sa baryo San Ildefonso. Nagbibigay liwanag sa matahimik na bahay at sa mga mukhang ilang taga-baryo na ngayon ay nagsisimula ng lumabas. Ang kanilang mukha ay pinaalong takot at pag-asa. Nakita nila kami, ako, ang dayuhan, at si Lilia, ang batang nagdadalang sumpa, walang lumapit, walang naksalita. Isang hindi nakikitang pader pa rin ang nakapagitan sa amin. Ang katahimikan sa baryo ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng pahihintay. Nahihintay kung ang halimaw ay babalik pa. Nahihintay kung ang sumpa ay tuluyan ng nawala. Dinala ko si Lilia pabalik sa kanilang kubo.
Ang baul ay nakabukas pa rin, isang testamento sa mga kasinungalingan at katotohanang nabunyag. Isinara ko ito. Hindi na mahalaga iyon ngayon. Inalagaan ko si Lilia. Binigyan ko siya ng tubig. Pinakain na ang kaunting tinapay na natira. Siya'y kumilos na parang isang automaton. Ang kanyang mamata ay blanco, ngunit paminsan-minsan, tumitingin siya sa pinto, naghihintay sa kanyang lola na hindi na kailanman babalik. Nang siya ay muling makatulog, lumabas ako. Nilakat ko pabalik ang daan patungo sa lugar ng labanan. Ang aking mapa ay mabigat. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong makita. Narating ko ang lugar. Walang katawan. Walang bakas ni Mateo. Tanging ang abaling tubo, ang nagulong lupa, at ang ilang patak ng tuyong dugo sa madahon. At sa gitna ng lahat, nakita ko ito. Ang punyal na pilak. Nakabaon ito sa lupa. Ang hawakan nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Pinulot ko ito. Malamig ito sa aking palat. Ang bigat nito ay hindi lamang bigat ng metal. Ito ang bigat ng isang dinatapos na tungkulin. Tumingin ako sa paligid. Ang plantasyon, ang mansyon, ang gubat, ang lugar na ito ay nagnakaw ng lahat mula sa akin. Ninakaw nito ang aking pamilya, ang aking kamangmangan, ang aking paghihiganti. Ngunit sa proseso, biniyan ako nito ng isang bagay, isang layunin. Bumalik ako sa aking silit sa bahay ni Tomas. Nandun pa rin ang aking magamit sa survey, ang transit, ang tripod, ang mamape, makasangkapan mula sa isang buhay na hindi na akin. Mga simbolo ng isang taong sinusubukang sukatin ang mundo sa pamamagitan ng lohika at mga numero. Ngunit ang mundo ay mas malaki, mas madilim, at mas komplikado kaysa sa anumang mapa. Inilagay ko ang punyal na pilak sa tabi ng kupas na larawan nina Itay at Samuel. Tinitigan ko ang tatlong bagay na iyon, ang alaala ng aking nakaraan at ang simbolo ng aking hinaharap kinabukasan. Tumayo ako sa harap ng daanang lupa na maglalabas sa akin mula sa Barrio San Ildefonso, ang daan patungo sa aking dating buhay, ang daan patungo sa kaligtasan. Ngunit hindi ako humakbang pasulong. Sa halip, lumingon ako. Tumingin ako pabalik sa baryo, sa kubo kung saan natutulog si Lilia. Alam ko na ang sumpa ay hindi tuluyang nawala. Ito'y natutulok lamang, pinatahimik ng isang matinding sakripisyo. At balang araw, maaari itong magising muli. Sino ang magbabantay? Sino ang magiging tagapagtanggol? Ang mataga-baryo ay hindi kaya. Si Lilia ay isang biktima. Ako na lang ang natira. Ang surveyor ay namatay na sa plantasyon. Ang naghihiganting anak ay natagpuan na ang isang mas malalim na katotohanan. Ang naiwan ay isang tagapagmana. Hindi ngang yaman ong lupa, kundi ngang isang tungkulin. Ang tagapagmanang takip silim. Isinukbit ko ang aking backpack. Ang bigat ng punyal na pilak ay nakatago sa loop. Hindi na ako alis. Ang San Ildefonso ang aking responsibilidad ngayon. Ito ang aking sumpa. Ito ang aking penitensya. Ang misyon ko ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Isang taon na ang lumipas mula ng ang katahimikan ay bumalik sa Barrio San Ildefonso. Ngunit hindi ito ang parehong katahimikan. Dati, ito ang katahimikan ng takot. Ngayon, ito ang katahimikan ng isang hindi nakasulat na kasunduan. Ang kubo ni Aling Pilar ay tahanan ko na ngayon. Ang amoy nga likabok at lumang kahoy ay napalitan na ng amoy nga halamang gamot na pinag-aralan ko at nang sinangak sa umaga. Ang mamapang lupa at magamit sa survey ay matagal nang nakatago. Pinalitang ng malumang aklat tungkol sa herbalismo at higit sa lahat ng manakakalat na papel at kwaderno ni Lilia. Siya ang aking naging anino,
ang aking naging dahilan. Sa umaga, tinuturuan ko siyang magbasa at magsulat. Sinusubukang itayo ang mga pader normalidad sa paligid niya. Sa hapon, tinutulungan niya akong alagaan ang maliit na hardin nga halaman na sinimulan kong palaguin. Isang pamana mula sa kaalaman ni Aling Pilar. Ang mga taga-baryo ay hindi na lumalayo, ngunit hindi rin sila lumalapit. Ang kanilang pag-iwas ay napalitang ngang isang uring ang pagalang na may bahit ng takot. Paminsan-minsan, may nakikita na lang akong isang basket ng gulay o ilang sariwang isda sa aming pintuan. Walang nag-iwan ng pangalan, ngunit alam kong galing ang ito sa kanila. Minsan, nakakasalubong ko si Thomas. Hindi na siya umiinom. Tumango lang siya sa akin. Isang tango na nagsasabing lahat. Salamat. At mag-ingat ka. Naging bantay ako. Ang lalaking taga Maynila na naghahanap ng kasagutan ay naging ang taong nagtataglay ng lahat ng mapapait na katotohanan ng lugar na ito. Ang sumpa, alam ko, ay hindi patay. Ito'y natutulok lamang. Isang mahimbing na pagkatulok na binayaran ng dugo. At ang aking tungkulin ay siguruhing hindi ito kailanman magigising. Isang gabi habang ang buwan ay bilog at maliwanag, nakaupo kami ni Lilia sa labas ng kubo. Siya'y siyam na taong gulang na ngayon. Ang kanyang buho ay mahaba na at ang kanyang nga mata ay malinaw. Ngunit minsan, sa mga sandaling tulad nito, kapag ang gabi ay malalim, may nakikita akong isang bagay sa kanyang mamata. Isang anino ngang isang bagay na mas matanda. Abala siya sa pagguhit sa isang piraso ngang papel gamit ang isang piraso ngang uling. Anong ginuguhit mo, Lilia? Mahinahon kong tanong. Ipinakita niya sa akin ang papel. Nandun ang isang guhit ng aming kubo. Sa harap nito, may dalawang figura. Isang malaki na alam kong ako at isang maliit na alam kong siya. Ngumiti ako. Ngunit pagkatapos ay itinuro niya ang isang espasyo sa likod namin sa tabi ngang mapuno. At saka sila, sabi niya, tinitigan ko ang papel. Sa likod ng dalawang figura, mayroon pang iginuhit. Isang babae na may mahabang buho na alam kong si Aling Pilar. At sa tabi nito, isang figura ng isang matangkat na lalaki. Isang anino lamang, walang mukha, nanlamig ang aking dugo. Sino? Sino yung lalaki? Lilia. Tanong ko. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay walang muwang. Ngunit ang kanyang nga salita ay nakdala ng kilabot na mas matindi pa kaysa sa atungal ng isang aswang. Siya si Kuya Mateo. Simpleng sagot niya. Nasa panaginip ko siya kagabi. Sabi niya, miss na niya akong kalaro. Sabi niya, babalik siya balang araw. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa papel at nagsimulang kulayan ang anino ng itim. Hindi ako kumibo. Hinintay kong matapos siya at matulog. Nang mahimbing na ang kanyang pahinga, kinuha ko ang papel. Dinala ko ito sa labas at sinunok sa apoy ng gasera. Pinanot kong maging abo ang imahe nga halimaw. Ngunit alam kong ang pagsunok sa papel ay hindi makakatupok sa ideya, sa alaala. Sa pangako, tumayo ako at pumasok muli sa kubo. Mula sa isang tagong baul, kinuha ko ito, ang punyal na pilak. Ang malamig na metal ay pamilyar na sa aking palat. Ito ay naging isang extension ng aking kamay, isang paalala ng aking sinumpaang tungkulin. Lumabas ako at tumayo sa harap ng kubo. Nakatanaw sa malawak na karagatan ng tubo na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng lupa at ng mabulaklak ng gabi. Dati, kinatatakutan ko ang maaaninong sumasayaw sa tubuhan. Ngayon,
Ako na ang aninong nagbabantay laban sa kanila. Ang kwento ni Lando Ilustre, ang surveyor, ay nagtapos na. Ngunit ang kwento ng bantay ng San Ildefonso ay isang aklat na walang katapusan. Ang bawat paglubo ng araw ay isang bagong pahina. Ang bawat pagsikat ng buwan ay isang bagong kabanata. At ang aking pagbabantay, ay walang hanggan. At dito nagtatapos ang kuwento ni Lando at ang hindi pa tapos na alamat ng Baryo San Ildefonso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong paglalakbay kasama ko sa madilim at masukal na malandas ng Baryo San Ildefonso. Salamat sa iyong pananatili sa kabilang takot at sa iyong pagtitiwala sa daloy ng isang kwentong isinilang mula sa mga bulong nga ating mga ninuno. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na nagsimula sa pagnanais na manakot, ngunit habang tumatagal ay naging isang paghahanap sa liwanag sa gitnang dilim. Dahil sa likod ng bawat aswang, ng bawat sumpa, at ng bawat anino, natuklasan ko na ang pinakamakapangyarihang mahika ay hindi ang itim o puti kundi ang pag-ibig na kayang magsakripisyo, ang pagpapatawad na kayang basagin kahit ang pinakamatigas na galit, at ang pag-asa na sumisibol kahit sa pinakamatinding kadiliman. Ang kwento ni Lando, Pilar, at Lilia ay isang paalala na ang tunay na halimaw ay hindi lamang ang mga may pangil at kuko, kundi pati na rin ang pagsisisi na ating itinatago at ang kasinungalingang ating binibitawan para protektahan ang ating minamahal. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinik. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Anong aral o damdamin ang baon mo sa iyong paglisan sa San Ildefonso? Mangyaring iwanan ang iyong masalubin sa ibaba. Bawat komento ay isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking landas bilang isang manunulat. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentong kababalahan.